Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titingnan natin ang energies na parating sa inyo ngayong new moon in Virgo for September 3, 2024 at 9:55 a.m. Philippine time. So if you're living outside of the Philippines, i-check nyo lang kung kailan ang eksaktong oras at araw ng new moon sa inyong lugar. Ayan, and if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay. So, itong reading na to maaaring mas makaresonate sa mga Gemini rising. Okay? So, pwede rin naman mag-resonate sa mga Gemini moon or Gemini sun. Just take what resonates. So, for you, Gemini, itong new moon in Virgo is happening in your 4th house of your family, your foundation, parents, home life, family life. So, maaring merong mga bagong projects for you sa bahay. You may be redecorating your house. Lalo na yung mga very excited for the holiday season, Christmas season. So, pwedeng magre-redecorate na kayo, maglalagay na kayo ng mga ilaw, Christmas tree, or any decorations for the holidays. Also, pwede rin may pag-acquire ng property. Something new is happening in your family life, home life. Pwede rin may bagong member of the family. Pwede rin meron kayong projects together with your family members, or can also mean mga, let's say, expansion ng bahay, or you are just strengthening your foundation. Part ng learning mo rin yan kasi your ruler, which is Mercury, it's in Leo and it's in your 3rd house, which is the house of learning, communication. So, some of you, meron kayong in-explore na mga talents nyo, skills ninyo, na kung saan gusto nyo pang dagdagan yung kaalaman nyo, kaya kayo nag-aaral. Okay? So, yung iba, merong challenge dito sa career path ninyo. Lalo na kung gusto nyo magkaroon ng transition, like from working in the office, office setup, to working from home. So, pwedeng isa sa ginagawa nyo ngayon or changes na ginagawa nyo, may nire-renovate kayo na space sa bahay ninyo wherein pwede nyo i-convert as office na pwede nyo gawing kung saan kayo nagwo-work, para ma-set up nyo yung inyong work from home office. Maari kasing dito sa workplace ninyo, you feel like hindi ka na, parang walang pag-unlad, or parang feeling mo things are getting too slow, mabagal yung takbo sa trabaho, sa career mo, because it's squaring Saturn right now. Saturn is in your 10th house right now. So, pwedeng isa yan sa nagiging challenge sa'yo, na may mga gusto kang ma-achieve sa trabaho, pero sa career mo, pero for some reasons, may mga challenges na dumarating na nagiging dahilan para hindi mo siya ma-achieve. For example, sinet mo sa sarili mo na gusto mo sa work, magkaroon ka ng perfect attendance kasi malaking points din yun for the monthly assessment or annual assessment para sa'yo. And then, suddenly, hindi mo yon na-achieve kasi na-late ka, or may mga hindi mo kontrolado na sitwasyon na naging dahilan para umabsent ka. So, minsan parang nakaka-stress, or parang nakaka-frustrate na, yes, you're doing your part in yung pagsiset ng goals, kaya lang may mga bagay na hindi na tayo kontrolado na pwedeng makaapekto doon sa goal natin. So, ngayon, you are focusing more on improving yourself. Pwedeng, nagdadagdag ka ng ibang kaalaman para may iba kang options na pwede mong i-explore in the event na magsawa ka sa trabaho mo, or in the event na parang ayaw mo nang i-pursue yung career path na yan. Also, meron tong positive aspect, itong Neptune and Pluto in your 8th house. So, yung iba sa inyo siguro nag-aaral kayo sa trading, you want to
try yung stock market, no? Or kasi other people's money yung 8th house. So that's also investment. So pwedeng meron kang inaaral about investment na kung paano mag-invest sa ganitong business or sa ganitong financial institution. So having Capricorn here, it's in retrograde kasi. So talagang nire-reassess mo whether you're happy sa career path mo ngayon or meron ka mga bagay na kailangan mo pang i-explore, subukan, para magkaroon ka ng ibang option pagdating sa career mo, sa career path mo. And I also see na you are getting a lot of attention right now pagdating uh, sa communication. So, pwedeng yung iba sa inyo, you are content creators, you are sharing your knowledge or your talents, your expertise sa social media or online. So, pwedeng isa rin yan sa transition na gusto nyong gawin. Kung kaya ba na masuportahan yung sarili mo, yung family mo, yung needs mo ng pagiging content creator or pagiging creative, no? So yun yung mga kino-consider mo sa mga changes na gusto mong gawin sa iyong career path. And also, yung iba siguro, meron kayong mga responsibility sa bahay na nangangailangan ng inyong attention. Kaya meron kayong mga kino-consider na sources of income, investment, career path na pwede nyong gawin sa bahay. So, let's see what else, Gemini. 10 of Cups. Happy family ang energy na to. This is fulfillment. So, you will feel good about what's going on in your life. You feel like na-appreciate ka ng mga mahal mo sa buhay. They are thankful and grateful for your presence. I also see you supporting your loved ones sa mga gusto nilang gawin sa buhay nila, especially if you already have kids or family. You have the Magician, so this is your energy. Oo. You are stepping into your own power, Gemini. Marami kang kakayanan, marami kang kayang gawin, marami kang talento na naghihintay lang na i-explore mo pa. And this is also your manifestation skills. I feel like you are manifesting your dream life right now. Yung mga dati ano mo lang, goals mo lang. So, yung iba sa inyo, unti-unti natutupad nyo na yan. Para nagkakaroon na kayo ng freedom na makapag-generate ng income or career nang hindi ka nagtatrabaho para sa ibang tao. It's like you are becoming your own boss. Diba? The Wheel of Fortune, things are moving towards a new direction, favorable to sa'yo. So, number 10 is number 1 in numerology, which is about new beginnings, new opportunities na paparating sa'yo. So, pwedeng may opportunity talaga sa inyo to work from home or to generate income kahit nasa bahay ka lang. Through your investments, pwedeng yung iba, bibili ng properties as gagawin yung investment like rentals, ganyan. Or buy and sell. Let's see, what else? Work through your fears. Ayan yung mga bagay na kinakatakot mo, yung mga bagay na pumipigil sa'yo na gawin dahil iniisip mo baka mag-fail ka. So you are going to work through that. Kalimitan kasi kung ano yung kinakatakutan natin, hindi naman talaga yung nag-exist. Nag-overthink lang tayo. 'Di ba? Kaya minsan may mga problema na namamanifest tayo kahit hindi naman talaga dapat dahil sa kaka-overthink. You are good enough. Yes, sapat ka, Gemini. Sapat yung knowledge mo, yung galing mo, yung talento mo para maging successful at para ma-achieve yung mga goals mo. May mga pagkakataon na parang nagda-doubt ka sa sarili mong kakayanan, na baka hindi mo kaya. Kaya nga siguro may mga fears ka ito yung naglilimit talaga sa'yo. So this time,
you are stepping into your own power, you are changing your mindset for the better, at mas nagtitiwala ka sa sarili mong kakayanan. So, yan yung magdadala sa'yo sa tagumpay. Okay? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye!